So mga boss, nandito na rin yung trophy ni Angel 6C. Itong mga malalaki dito sa kanya, tapos itong mga iba dito kay Gohan, tapos Red Devil. Si Angel 6C nga pala, siya yung consistent bird ko na nanggaling sa Matnog. Mula first lap hanggang final lap, tagay 1,000 mahigit speed niya. At champion siya ng re-entry, tapos champion din siya ng YB, champion din ng OB, champion din siya ng Battle of the Champion. Tapos ito rin, nag-champion din siya. Marami din siyang nakuha. Tapos yung Triple Crown, siya din ang champion. Ito may iba dito kay Red Devil, tapos kay Gohan. Ito si Angel. Yung mga bago pa lang dito sa YouTube ko, ito talaga yung Red Devil, ay Angel ko. Ito, kondisyon po siya ngayon, preparing for south breeding. Ito ho siya, maliit na ibon. Balansyado lang yung pakpak, one piece, strong bone. Tapos yung panipit po niya talagang close po siya. Bloodline naman nito Crack 52 na nakukross sa Taiwanese hen. Grabe yung karera namin noon, puro hard race. First lap namin, grabe yung bagsakan ng ulan, talagang ulan na ulan. Yung speed niya 1 plus. Yung ibon na to, ilang pa lang napalabas ko dito kasi madalang ko siya gamitin na ibon. Kumbaga kinokondisyon ko at pre-reserve. Hindi ko na rin siya inulit kinarera kasi nung kinarera ko ulit, niload ko, pinurin ko pa lang, kilala na. Sa akin naman mahirap na, baka madisgrasya pa or mapalkon. Hindi naman natin masasabi ang karera marami na akong champion na nawala din sa karera. Weather lang kasi ang karera. Minsan maganda yung panahon, minsan smash. Pag nagkataon napasama yung ibon, sayang. Marami na akong ibon na nagpanalo na nawala din. Sila 50, yung champion ko rin ng Matnog. Hindi rin umuwi nung final lap namin ng Legazpi, pangalawang karera niya. Kaya natuto na rin ako na hindi ko na siya kinarera. Ito pala, big achievement ko sa PFRPC noong 2021. Kaya itong ibon na to, ingat-ingat din ako sa ibon na to. Halos hindi ko siya magamit na lagi kasi ayaw ko siyang malaspag. May inanak na rin to na nanalo, nakakross kay Lance Armstrong, yung champion ko ng Batanes. Ito lang yung ibon ko, in-inbreed ko sa tatay niya. May anak dito na kay Boss Arnel Ballesteros. Maganda naman ang ginagawa. Ang pangalan nun si Maldita. Nag-fly away yun sa akin nung bata. Napunta sa kanya. Pero ang ganda ng nililipad ng ibon na yun. Ito, maganda po ito nitong ibon na to. Naka-prepare po siya ngayon pang breeding ng south. Pumupulbos. Ito yung simple lang naman, parang normal lang naman na ibon. Ito, nabinta ko to nung bata. Nung patapos na ako magkarera noon kasi nanakaw yung mga kasama nito, hindi na ako maglaro ng south. Pero ito, tinanggihan kasi maliit ito nung bata, tapos naglulugon. Tapos binaibak ko, ibinalik sa akin, nilipad ko, ito nag-champion. Kaya yung ibon talaga hindi mo masabi. Ang ginagawa ko kasi pag nagbibinta ko ng ibon, sila pipili, ako lang mag-pre-presyo. Ito yung ibon. Buo yung katawan, tapos pumupulbos siya, ganito siya nung lumipat to, hindi siya ganito kakondisyon. Ngayon lang nagkukondisyon, tapos lumaking katawan nung hindi na siya lumilipad. Ang bata to talagang medyo maliit, tapos parang nitoy lang. Itong mga trophy to pinaghirapan, kaya ito yung pinaka memorable race ko ng South Race. Kasi maganda nilipad ng ibon, lahat ng category siya ng number 1, maliba lang sa off color. Tapos nandito rin mga trophy ni Red Devil. Kaya silang dalawa yung nagatid sa akin ng magandang lipad nung South 2021 namin. Ngayon ko lang nakuha itong mga trophy, kaya ngayon ko lang na-share sa inyo kung sino si Angel 6C. Ito, Bisline Crack 52 na nakakross sa Taiwan. Old line po, nandiyan pa ang tatay nito, tapos lulo niya. Nandiyan pa yung mga breed nito. Maliba lang sa nanay, wala na yung nanay niya. Yun lang mga boss, maraming salamat. Na-share ko lang ang kwan ni Angel 6C.
mga boss, yung mga nagtatanong kung anong ginawa kong conditioning kay Angel 6C. Simple lang ho. Tuwing Lunes, flushing, paligo. Tapos Martes, conditioning. Pinagbibigay ko ng Astor Capsule bago ko mag-loading. Isang oras bago magpakain, subo. Tapos pag uwi ng ibon, 15 minutes, subulit ng Astor Capsule. Kasi ang Astor Capsule, sarili kong gawa. Alam ko kung ano po yung mga halo niya, hindi ko siya nakaka-overdose. Tapos, pagdating ng ibon din, sa gabi, nag-ideal pills ako. Pag nasa 100 kilometers na pataas, gumagamit na ako ng ideals. Tapos pag umakyat na ng 300 to 400, dalawang beses na ako nagbibigay ng ideal. Kasi, ang number 1 doon, mabilis, manunaw yung ibon. Itong ibon na to, wala na po problema. Kahit i-cord ng parira, hindi siya tinamaan. Pero nung bata din to, nagkakuraysa siya. Kaya yung mga sinasabi din nila ng mga iba, sa akin, para sa akin, pag nagka-i-cord yung ibon o kaya nagkasakit ng bata, ay hindi na mananalo. Para sa akin, ito, nagdaan din siya sa sakit. Nagkasakit din to. Yung bata, nagkanana din yung mata niya, yung kuraysa ang tawag ko po doon. Halos pinagaling ko lang. Basta para sa akin, pag kaya ng ibon pa-recoverin ng bata, ginagamot ko muna, pero pag hindi na talaga kaya, wala na tayong magagawa doon, sinasakripisyo ko na lang ng ibon. Pero itong ibon na to, nagdaan din siya sa sakit, sa one eye cord. Pero yung mga going lights, tapos salmonella, hindi po siya tinamaan nito. Madali po siyang i-recover kasi Lunes pa lang, bumalik na yung katawan niya. Dahil sa size din po niya. Hindi po siya malaki kasi sakto lang, apple body po ang katawan nito, si Angel. Tapos ang paligo nito, tuwing Huwebes, Lunes lang ho. Pag Friday yung loading, ganun po ang araw ng paligo ko. Itong ibon na to talaga nagbigay sa akin ng magandang karangalan. Kaya yung mga bago din po na mag-ibon, huwag po kayong magsawang mag-ibon. Dahil subukan nyo lang subukan hanggat magkuha din nyo yung tama. Maraming salamat mga boss.